Ito yung sa Constellation, bro. Kunin mo lang dito lagi yung HP at saka depth, crit damage. Ayan. Mga pa isa-isa pa lang yan, wala pang choices. Ayan, depth. Kunin mo yung depth over defense success rate. Kasi evasion tong defense success rate. Pang IG yan. Kaya depth lang para makunat. Tapos crit damage over dead hit rate. Ito para mas mataas yung damage output pag critical damage. And attack versus defense success rate. Sa attack ka pa rin. Huwag kang kukuha ng DSR. Ayan, dito, dead hit rate kinuha ko over excellent damage para meron ako konting dead hit. Ayan, defense over DSR, attack speed over dead hit rate. Ano lang, salitan lang yan. Minsan lang nakukuha ng dead hit. Tapos dito, crit rest rate versus DSR. Huwag kang kuha ng DSR. Pang-agi lang kasi yun. Yan, crit damage over dead hit. Yan, DSR. Puro DSR. Wag kang kuha yan. Yan, excellent damage, dead hit. And kanina kinuha ko yung dead hit. Ngayon, excellent damage naman. Pero ikaw kung choice mo, kunin mo yung excellent damage kesa sa dead hit or dead hit kesa EDR. Kasi yung EDR madaling makakuha nun eh. And crit damage over DSR. Attack speed over dead hit. Yung attack speed para mabilis mag-cast ng skill. So matake, mas mabilis umatake, mas mataas DPS. And EDR, excellent. Ito, laging depth ignored lang para butas yung depth ng kalaban. Ayan. Basta laging crit damage kasi nakabuild ako sa crit rate. Mataas yung crit rate ko kaya binild ko yung crit damage. Ayan, attack speed. Laging attack speed ang kinukuha ko. Ayan, excellent damage. Depth ignore. Crit damage. Ayan, puro crit damage kinukuha ko kaysa sa DSR. Pag nakita mo ang DSR, automatic yung kabilang side yung kukunin mo. Ayan, attack speed lang. Ayan, excellent damage. Dead hit. Ay, nawala. Basta ganun lang. Piliin mo lang palagi yung ano, critical damage. Tapos kapag ang pagpipilian, attack speed or dead hit, at piliin mo yung attack speed. Pag excellent damage versus uh, dead hit, ikaw na bahala doon. Parehas lang naman yun. Ako, balance lang. May dead hit, merong excellent damage rate. Tapos dito sa property, eto ilagay mo lang dito kung ilan lang yung requirements. Ang importante naman dito yung dulo, puro max dapat yan. Ayan. Yung gitna ko level 1 lang, hindi naman masyadong importante. Pero pag mataas na yung level, i-upgrade ko rin yan. Dito ganun lang din, basta ang importante ma-max yung dulo para na side sa attack at sa depth. Sa common, dito ako naglalagay ngayon. Sa elemental, yung right side pa lang nilagyan ko, tas level 1 yung
dito sa third skill. Sa soul skill, ang gamit ko ngayon eto, pangtakas. Tapos level ano lang, balance lang. Tapos saan pa ba? Skill. Ito yung skill. Wag mong kukunin to. Wag mong kukunin yan. Tapos wag mo kukunin yan. Level 1 lang dapat. Tapos ito level 3 ko lang to kasi concentrate. Gumagana lang yung level 4 niya pag nag-evasion ka, hindi ka naman evasion build, kaya hindi gagana yan, kaya sayang skill points dun sa level 4 nun. Kasi halos max naman. Tapos dito evasion rate lang din, pero pwede naman masterin. So bahala kami, nabibili namang skill points sa sa reputation. Ayun, meron nabibili na dito ang skill points. Sa settings, normal mode, hindi ako naglagay ng defense buff, puro attack lang para mabilis yung DPS. Sa battle mode, ganyan lang build. Pero kahit naman iba-iba ang importante kasi dito yung buff, tapos ma-stun mo kagad, at saka ma-spam tong moonlight shot. Meron kasi yung lifesteal dito sa skill, nakaka lifesteal yung moonlight shot na yan. Saan ba yun? Sa attack. Ayan, pag nag-cast ka ng moonlight arrow, the target is rooted and given skill. Nawala. Saan yun? Na ano na yata, na nerf na yata yung skill. Di ko pa nabasa yung skill. Ito. Yung when casting moonlight shot, summon a tethered moonlight snake, inflicting equal to 20%, and may recovering 33% of the caster loss HP. And may regen yung moonlight shot, kaya spam lang yun. Yan lang.